for those who are students na hindi, parang nag-stop muna para for a while, tapos gusto mag-aral ulit. So, ang hero na to, parang gusto ipahatid sa inyo na i-encourage nyo na kailangan nyo mag-aral. Kailangan nyo mag-aral talaga kasi mas maganda education kasi ang education kasi yun ang pwedeng tutulong sa atin para sa ikakabuti na ating kinabukasan natin. So, ito yung meaning ng hero. Higher education, readiness, orientation for students, even students, or yung bago lang, nakagraduate lang ng senior high school students. So, yun ang target namin. 15 years old to 24 years old, yun ang target ng hero program namin. Dapat na may mindset tayo. Na yung hero, ang education is not a privilege but a right. Bakit tinawag na hindi siya privilege and it's a right? Para pataan ng bawat estudyante ang magkaroon ng edukasyon. Kasi hindi lang siya para sa mayaman, hindi lang dahil mayaman ka, ikaw lang makapag-aral. Dahil hindi lang maganda ka, ikaw lang ang pwede mag-aral. Lahat pwede mag-aral. Hindi dahil sa may disability ang isang tao, hindi na siya pwede mag-aral. Whether you are any gender, pwede mag-aral. Kung may disability ka, pwede ka mag-aral because you have the right as a student. We have a right to be educated and to send us in school. So, bas, meron tayong mission na i-comply. Ito yung first, sino ang mga hero. So, paminaw na mo, kailangan si Badang. Sino ang mga heroes? Para sa inyo, sino yung mga heroes? Yung pataas na. So yung mga heroes is kayo. Yes. So kami yung mga ka-heroes nyo. Yes. Lahat po tayo, may ambag po tayo lahat sa lipunan natin. Wag po natin mag-13 na si Pendel. Parang hindi kayo. Yes. Wag 13. You cannot feel like you're not belong in this. Dapat hindi nyo maramdaman yun. Hindi kayo kabilang dito. Pare-pareho tayo. Hero kayo and ka-hero nyo kami. Bakit? Nag-orient before, nag-orient kami. So, ito yung mga natin ngayon. Kasi later on, malalaman nyo man kung ano nga ba talaga yung hero or sino nga ba talaga yung mga hero. Bakit kami natawag na hero? So, second, mapili kung anong grupo ang nais sa Milan, senior high school, technical vocational education, training, or college. So, later on, malalaman nyo or mapipil nyo kung sino ka mag-aral. Paano naman sa pagpatuloy yung pag-aaral, senior high, Tibet, or sa college. So next is sumali sa senior squad at makipagtulungan sa mga kapwa ka-hero. Bye-bye please. So, natapos natin yung sino ang mga hero. So, malalaman natin o i-discuss namin kung ano nga ba ang mission to. Bakit nais mong magpatuloy sa pag-aaral? Bakit nais yung magpatuloy ng pag-aaral? O bakit? Para sa inyo, tama po. So, para sa inyo, bakit mahalaga yung pag-aaral? Bakit kailangan natin magpatuloy ng pag-aaral? Dahil maganda ating kinabukasan. Yes! Magkaroon tayo ng magandang kinabukasan. Tama po, sir. Ganun talaga ang buhay ay biro-biro lang. Hindi naman lahat na Bakit nais nating magpatuloy ang ating pag-aaral? Una, magbigay ng sagot kung bakit nais mong ipagpatuloy ang iyong pag-aaral at may pamahagi ang sagot sa mga ka-hero. Dito natin malalaman kung bakit nais nating ipagpatuloy ang ating pag-aaral. Diba sabi nyo, para magkaroon tayo ng magandang kinabukasan o maging magkaroon ng magandang trabaho para sa to be succeed in our life. So then, yes, to
be successful. In the future. Yung second na objectives, Ola Yulin, Tuwas sa balay. matukoy na iba't ibang hamon na kinakaharap patungkol sa patuloy na pag-aaral at makapagbigay ng iba't ibang question kung paano matutugunan ang mga hamon na ito. Sa buhay natin, marami tayong nakaharap ng mga hamon ng problema kung bakit tayo hindi nakapagtapos ng pag-aaral dahil sa ganun. So, pwede ba namin malaman kung bakit hindi kayo nakapatuloy ng pag-aaral? Anong rason nun? Behind that, kung pwede lang po. So later on, may mga hambang pwede din. Yes. Yung possibility kasi, kapag kasi nagkasakit, may kilala kasi ako, nung nagkasakit siya, yun ang naging barrier sa kanya para hindi muna mag-aral. So by next year, magpatuloy siya ng pag-aaral kasi importante talaga yung pag-aaral. So, iba din, bakit hindi kayo nagpatuloy ng pag-aaral? Wala natin nag-quiz sa ulo. Due to yung pagtrabaho kasi kailangan din natin maghanap buhay, gano'n. So, kailangan muna natin mag-stop. Poverty is one of the reasons. Like ako before, gusto ko mag-stop muna ng pag-aaral kasi gusto ko kasi ako muna magtrabaho tapos yung kapatid ko mag-aral. So, yun sana ang gagawin namin. Pero, buti na lang may mga tumutulong din for me na ma-continue ko yung pag-aaral ko. So, continue lang tayo sa pag-aaral kasi education, wala siyang limit, continue. So, yung pangatlong hambang o layunin ay paniwala ka ng mindset gamit ang sariling salita. Hindi lang sa salita natin ginagawa, kundi sa aksyon. Bakit? Para maging successful tayo sa ating buhay. Ito yung mga hambang ito yung mga hambang na malalaman natin o matukoy natin yung mga kadahilanan kung bakit nais natin ipagpatuloy ang ating pag-aaral. So, may tanong ako sa inyo. Para kanino o para saan kayo bumabangon? Hoy, hindi yun ha? Very familiar. Sorry, very familiar. O meron ka doon. Pero para sa inyo, para kanino, para saan kayo bumabangon? Yes. Para sa mga magulang. Para sa amin kayo sir, para saan kayo bumabangon o para kanino? Huwag nyo nga. Kaya sir, Para sa magulang po. kayo? Para sa mga magulang. Tama, para sa mga para sa atin sarili. Tama po ba? Para dali pa lang. Oras, kore ka. Laso kita lawas ito yung laso ngayon. Sino nabibilang sa Hero Youth na madidiscuss natin? So the first is, kabilang sa populasyon na nasa 15 to 24. Wala daw dito sa Maricon? Kasama sa henerasyon ng mga Gen Z. Ibig sabihin nun ay sa henerasyon na yung mga tao, yung mga young people na pinanganak na 1990s or early 2010, sila yung mga tao na mga masasabi natin ito mga tao na 15 to 24 years old na masasabi natin sila mga kayouth hero natin o kayo yun. The next is, may competitive spirit at maislang independent beauty. Dapat kayo meron competitive spirit. It is a person who driven or abuse masasabi natin may ambition sa buhay nila. Kumbaga may goal sila na paging successful sa kanilang buhay. Bakit independence? Ito yung mga taong independent. Hindi lang isang opportunity na meron sila. For example, bilang Nagawan! Kanulit pa rin nagabangan! Huwag man kabakaba! Malito na! Huwag mo ka! kasi ang gaba, wala isama. Ay, sama na. Ulo ko kay kaulo! So, narinig nyo ba yung mga sinasabi nila
Sabi is, Tanawa ka ito. so, di ba may mga maririnig tayo na Kaya dagang sabi, kwarta. ang sabi, Kuha sa hindi gobyerno. kayo makapagtapos ng Ay, pag-aaral, kita ganyan pa na yato po. na. Hindi sa magulang natin, wala kayong makapagtapos na estudyante kasi ano lang kayo, mahirap lang kayo. So wag kayong makinig sa kanila kasi yung age, yung kung mahirap ka, hindi ka pwede mag-aral, wag kayong maniwala doon kasi kapag kaya ng iba, kaya nyo rin. Kasi ako, nag-working student ako para lang makapag-aral ako. Hindi lang ako umasa sa magulang ko. Kapag gusto mo mag-aral, kaya mo. Pag gusto mo talagang graduate, kaya mo. Kasi ikaw ang gumagawa ng paraan. You are the one kung sino ang gumagawa ng hagbang para sa future mo. Para maganda yung future mo, ikaw ang gagawa. Hindi ka aasa sa iba. Hindi ka aasa sa kung ano sinasabi mo. Wala ka. Kaya lahat tayo ay patay-patay. Yes. Hindi mo kaya kasi babae ka. Kahit ano ka, tutoy or ano ka. Walang sa galerian, nasa yan. Lahat tayo ay may karapatang mag-aaral. The one na pinangahawakan natin, hindi manakaw sa atin. Education. Sigurado ilagay mo talaga sa puso mo na lahat tayo ay may para sa atin, ginagawa natin ito para sa ating pangarap, sa ating kinabukasan. Kasi ikaw lang man yung may ikaw lang man yung makano sa future mo. And zero mindset. Bigyang suportahan natin. Bakit mabuliya din mo ang dito ya? Parang hindi mo siya. Pero po yung tayo ko. O tanawa ka ba yung kanyo pa yung lang. Lahat naman tayo ay may hinapos. Kahit natin isa-isip na, kaya natin to. Kaya huwag tayong wala nang mag-asa dahil lahat. Mission 3, paano mababayaran ang iyong pag-aaral? Translate sa Bisaya? So, sa Mission 3, may tatlong objectives tayo. Alamin ang pagkakaiba ng direkta at hindi direkta ng bayarin patungkol sa pagpapatuloy ng iyong pag-aaral. Kadalawa, makilala ang iba't ibang ahensya na maaaring tumulong sa iyo upang matustusan ang mga direkta at hindi direktang bayarin sa pag-aaral. Ang ikatatlo, magbahagi ng impormasyon sa iyong mga kahiro patungkol sa scholarships at iba pang financial assistance programs upang mapagpatuloy ang pag-aaral. So, may dalawang ano kaya ang pagkakaiba ng dalawang uri ng bayarin? So, meron tayong direktang bayarin at hindi direktang bayarin. So, magbigay kayo ng example. Halimbawa, ng direktang bayarin sa school. Ano yung mga direktang bayarin? Parang direct, indirect lang yung binabayaran. Oo, yun lang yung binabayaran. Like, tuition, Sa mga kuwan. sa isang school. Mga project. Sige, magsabi lang kayo. Yun lang, tuition. Tuition, yun natin. Common tuition. Yung pan kasi, sa direkta kasi, ito yung mga direct na binabayaran natin, tulad ng yung tuition. Ito lang kasi yung parang, Ay, ito lang kasi yung direct yung bayad talaga sa education. Sa hindi direktang bayarin, ito na yung mga sinabi nyo na yung mga projects, floor walks, Sa CR, yung piso-piso sa sa CR, CR. Yun, hindi o saka yung sa pang-internet. So, yun na yun yung mga kabuuang bayarin. So, tandaan lang na may mga paraan upang matustusan
katustusan ang mga direkta at hindi direktang bayarin, ilan pa rito ay libre. Diba meron din tayo na para makatustos sa school, ang iba kasi nahihirapan, diba? So, need natin yung tulong ng, ano ba yan, yung mga elders natin, o naghanap tayo ng mga tulong para matustusan natin yung pag-aaral natin. So, sa ikatatlong taon na kailangan ng isang Lingkod sa bangko. diba, mag-graduate tayo ng high school. Kasi senior high school, kailangan natin Nakabukol mo yan. Dugangan na to. Balik daw picture. diba, pag bumibili tayo, tax na yun. Diba, added tax, value added tax, yun ang ginagamit. Mission 6, I have some, kasi napapansin ko na some of you na parang tulog na. Yes, kapag sabi ko hep, yung answer nyo is Suray na po. So, hep. Ay, hindi ko na, yung mga iba dito. Black energy. Hep. So, Visit tayo sa mission 6. May idea ka ba kung ano ang mga dokumento kailangan mo ihanda? Wala. Okay, so wala pa. So ngayon malalaman natin. Ay, hindi sa kanin sa wala ko ba? So ano ba yung nakikita niyo sa TV? Ano yung document? Papel. Udah na ya. Ulo sa tao. Yes, perfect. Birth certificate. Birth certificate pilit. Tama. Medical ba na? Application form. Ay. So yan yung mga Medical sa kanin. So, andito yung ito yung example na application form na kailangan sinan sa personal nais mong kuhain. Makukuha mo ito sa parang nais mong pasukan. For example, you are graduate of grade 12. So may mga dokumento na dapat mo i-process para makapasok ka sa sa college. Kagaya namin. ID. Yes, kailangan mo ng Dubai ticket. So, pila dito. Sa kanadira. Tukay. Kailangan ng Dubai ticket, diploma, like course, barangay clearance, and other requirements na kailangan ng Hindi nangila lang yan. gusto nyo mag-aaral. For senior high school. Yung magpapatuloy na ng senior high school, kailangan Senyoray niyo? Form 137, certificate of completion or high school Pwede na. diploma. Pwede na kate. Sa first year, wala pa Tay. na sa gawin mo. Luya ni mo kay. Wala magagipangutan. So, yan ang mga kakailangan niyo. Example, hindi ka tapos ng senior high school. Or kung gusto na kayo ng senior high school, ito yung mga bago na kakailangan ninyo. Requirements to continue your studies. Okay, kapag binabayar namin, nakapasan ka ba? Merienda sa mo. Uy, gusto na dito. Paabot ba? Papakon lagi natin ng juice ka ron. Maminaw honor mo. Maminaw honor mo. Kailangan natin yung birth certificate, 27,
mag-explain sila. Useless sila na sa mag-explain kapag kamo sige katawa. Wala. Hindi mo maulaw ang tao mo, dalaga kailangan na nyo rin sila. ihanda yung sarili Na, ninyo. manino ang Bukod sa tao mo. mga Ginasabot ng meeting. requirements na Ay po ya, dalong po niya ang dinak ko. kailangan mo maniwala sa iyong sarili. Di ba kanina yung sabi, kailangan nyo maniwala sa sarili niyo. Okay, so maniwala sa iyong sarili. Wala ka bang dapat ikahin? Wala kang dapat ikahin. Ang dami mo na nakapagtagumpayan sa buhay at marami pa ang matutunan. Pinalula mo na ay naman ay lula Mula sa iyo. Diba, ngayon pa lang marami tayong mga kinakaharap at example problema. Yun nga sabi ko kanina, kung yun nakayanan nyo ang mag-aral. Kahit dami pang school works, ang dami nyong ginawa, ang dami nyong research, kakayanin nyo yun. Kasi yun nga, gusto nyo talaga magpapagpapos sa pag-aaral. Yes, in addition po, that time po kasi as din ako as learner. So, hindi po kasi ako napalad na makapasa sa ALS. So, nag-proceed po ako sa sa high formal school. So, doon po nag-take po ako ng PEP or PEPT. So, nakapasa po ako in 1 year. So, nakaproceed po ako ng grade 8. Okay. Yun po yung example. Ay, hirog ka na. Acceleration po. So, sa bawat hakbang, maging hanas, isulat kung ano ang nasa puso mo. Huwag kang matakot na magpapatotoo sa iyong sarili at huwag matakot na Picture sa tanan? So, for example, yun na nga yung sinabi Ilahi lang pagkaon. Kaya ako dito sa pagkaon. So, yun na nga yung sinabi namin, yun na, if ever nga nag-stop kayo, so, huwag kayong ikahiya yung sarili nyo. So, go lang, and proceed kayo, huwag kayong sa iba. Yes, kahit anong edad pa yun, kahit anong pang edad nyo, so, proceed lang, go lang. Laso, dalipi mi! Laso. Patakop lang sa dalipi. Pero laso din. So, sumunod ang kalakos ang nais ng